Cappies, and welcome to another episode of PAA Kapihan, your trusted source for news and in-depth discussions on the issues that matter most to our community. I am Pilarine B. Francisco, your host. Today we will talk about a very meaningful celebration, the National Statistics Month. This is an annual observance spearheaded by the Philippine Statistics Authority in partnership with the government agencies, academic institutions, and private organizations to promote awareness and appreciation of the vital role of statistics in policymaking development planning, and improving the lives of our communities. Joining us today are guests from the Philippine Statistics Authority and the Provincial Planning and Development Office who will share updates on the National Statistics Month celebration. First, let us welcome our guests from the Philippine Statistics Authority, Cappies. Our suki sa ating kapihan, of course, ang Senior Statistical Specialist, Ms. Rosabel Veloso. Ngayong hapon, Pia. Yes, ma'am. And also, ma'am, thank you for allowing us to conduct today's kapihan, kag for always allowing ang PSA nga mag-guest sa aton kapihan episode. And of course, with her is the Information Officer of the PSA Cappies, Miss Ana Volante. Hello, good afternoon, Miss Pia, and sa tanan nga nagalantaw or nagapamatigid subong sa aton. Good afternoon. Thank you, ma'am. No, actually, si Ma'am Ana, permita ni siya upod kada organization and ang orientation sa mga barangay information networks diri sa Cappies. And we are also joined today by our guests from the Cappies Provincial Planning and Development Office, Statistician 1, Ms. Kimberly Joy Lacorte. Good day, ma'am, and welcome sa aton program. Mayong hapon, Miss Pia, and good afternoon sa aton tanan nga mga viewers. Okay, so to start lang, ma'am, can we have a short opening statement na lang, ma'am, for our viewers? Thank you, good Pia. I will take this opportunity first to thank the Philippine Information Agency for accommodating the Philippine Statistics Authority perme gid ina and very supportive gid sa amon nga mga activities. So thank you very much. And sa aton nga friends from the media, I will also take this opportunity to thank each one of you for supporting the recently concluded 2024 CBMS data turnover. Kay wala gid ako thank you sa ila sang September 18. Thank you so much. And of course for supporting also the activities of the Philippine Statistics Authority. And thank you pagid to the provincial government for sponsoring most of the activities of the National Statistics Month, and ano gid kami kuan gid sang amon nga kuan sa kay Gov for the invaluable support over the years sa pag-celebrate sa National Statistics Month, and para mas nami gid ang ato nga celebration subong nga tuig. So thank you gid Gov for the support, and of course inatanan sa effort man ina sa aton nga Provincial Planning and Development Coordinator, and at the same time the chairman of the Provincial Statistics Committee nga si Sir Willar. So mayong hapon sa tanan, and I'm looking forward for a fruitful and meaningful engagement with all of you. Thank you so much, Ma'am Miss Rose. And Miss Ana, kagina, that is nahambal naton nga ang October is ang aton nga National Statistics Month. So paano ini, ma'am, nagasugod kag ano ang iya tuyo sa ni kag ang tema para sa subong nga tuig? Okay, so ang aton nga National Statistics Month is kada tuig ni siya naton kanda ka celebration yearly sa bulan gid sang Oktubre. So just a short history lang sang sini nga celebration. Ang ini nga celebration was proclaimed by former President Corazon Aquino sang September 20, 1990 under Proclamation number 647 nga ang bulan sang Oktubre ang
ipaghiwato naton ang National Statistics Month. So ang purpose ng pagkandak ng National Statistics Month celebration is for public awareness, no? Ma-promote naton ang importance ng statistics for national development, as well as ma-promote man naton ang quality data for policy making, and ma-encourage naton ang general public nga mag-cooperar and ma-improve naton ang statistics or statistical quality sa aton nga pungsod. And as you said, kaginawa mo no, ginhambal mo ang importance ng aton statistics. So Miss Ana, sa imo pananaw, ano ang importansya sang statistics sa aton nga, of course, sa aton pungsod, kag sa mga pumuluyo naton sa pang-adlaw-adlaw nilang pangabuhi? Actually, sa adlaw-adlaw naton nga kabuhi, may aragid sang statistics sa likod sinino. Halimbawa na lang sa aton nga pagpanindahan. So, bago kita sa merkado, bago kita magbakal sa aton mga gusto baklon, ginalantaw taanay ang presyo sa iban. So, we gather mga data or information bago kita mag-ubra sang desisyon or magbakal. So, amo man na, miskin sa pagbudget naton sang aton nga, sweldo, kung diin makadto ang percentage para sa aton nga expenses, sa savings, ginabase naton sa aton nga sweldo. So that's statistics also. And sa government aspect naman, ang government nagaobra sang mga plano and programs based sa datos nga ginakolekta halin sa survey and census. In short, ang statistics naga-guide sa aton nga sa aton mga paghahimuon nga mga desisyon. Kumbaga hindi pwede puro feelings lang or hinala-hinala lang. We base sa datos nga aton collect para sa mas maayo nga plano kag decision making. And speaking of governance, ma'am, no, Miss Kimberly, paano nagabulig ang statistics sa paghimo sa mga programa kag desisyon sang gobyerno? Okay, so may dako nga papel nga play si statistics sa governance. Kay without statistics, hindi kita makalunsad sa mga programa or projects. Kag gamit ang statistics, mabalaan kung ano nga sektor ang gakinahanglan sang priority, anong lugar kumbaga ang gakinahanglan sang amo ni nga ng programa. Kag for example, hindi na ta magpalayo. For example, nakita sa datos nga damo nga out of school youth sa amo ni nga lugar. So mahatag ina siya sang kumbaga ng input sa mga gaobra sang policy nga or sa gaobra sang mga programa nga basi kinahanglanon sang scholarship programs, basi kinahanglan ipa-strengthen ang ALS or anuman, no? So kumbaga kung wala ang statistics and data, hindi siya makahatag sang foundation sa mga nag-aobra sang mga plano. Especially ang pag-obra sang plano, hindi lang man sa national level, kay pati sa local level, hasta sa barangay gani, may ginatawag nga barangay development plan. So ang sa barangay mismo, kinahanglan man na sila sang mga reliable kag timely nga mga data. So para mapa-improve ang public service. So amoy na ka-importante ang statistics, ma'am. Okay, so thank you, ma'am, no. And speaking of sa mga reliable data, Ms. Russo, sang hambal mo gani, sang September 18, nag-conduct kita sang turnover sang community-based monitoring system sa mga LGUs. So paano, ma'am, ang based sa pag-turnover sang data, paano mas ginapadasig sang datos ang pag-abot sang target nga nakalatag sa aton nga Sustainable Development Goals o kon SDG? Thank you for that question, Ms. Pia. Maayo gid no ang nami abi sa CBMS is targeted siya, ano siya ng ang data granular, meaning sa tanan ang ang data pwede mo makuha
sa even sa household mismo, no? So sa aton sa base sa among experience sa CBMS, kay hindi lang ini ang first time nga nagkandak ang PSA sa CBMS. We conducted CBMS back in 2022 and 2023. So dira makakita nimo dasigid, no? For example, ang isa ka barangay nga damo siya nagwa abi nga result nga damo sa iya sang open defecation, no? Makita siya dason and pwede siya ma-plot sa map. So kadasig lang gid kung gusto sang LGU nga i-address ina nga problem sang ina nga community, mahimo niya insigida. No, kay makita niya sino ina nga mga balay, sino ina nga panimalay gali, no, sino ina nga mga tawo ang nagakinahanglan sina nga serbisyo. So ang CBMS siya very useful gid siya sa aton nga mga LGUs, no, sa aton nga mga planners kay kung ano ang gusto nila nga data kay do kadamo gid, no, sa mga indicators nga makuha sa CBMS, makuha gid ina nila, no, kung kabalo sila mag-extract sang data. And speaking of extracting data, sa subong, sikat kini ang word nga inflation. So, Ms. Rose, sa bahay naman sang inflation, kamusta subong ang aton inflation rate diri sa probinsya sang Capiz, kag kung ano ang mga rason kung nga nagnubo ang inflation rate sang Capiz sang August 2025? Okay, we prepared no sang presentation about sa aton nga inflation sa August 2025. Okay, so are we ready with the presentation? Okay, so I think pina-prepare gina sila para mas maintindihan sa ating mga media. May Yes. na-prepare gini nga PowerPoint presentation para mas maintindihan naton ang katabo sa inflation. Okay, so maayong adlaw sa tanan, no, sa pangalan sang Philippine Statistics Authority, Capiz Provincial Statistical Office, iga-presentar ko subong ang report sa inflation rate sa probinsya sang Capiz para sa bulan sang Agosto 2025. No, ang headline inflation o ukon ang paghulag sang presyo sa mga produkto kag serbisyo sa probinsya nagnubo, no, sa negative 0.3% sa bulan sang Agosto 2025. No. Sang nagligad nga bulan sang Hulyo 2025, ang inflation rate na record sa negative 0.2% kag 4.3% naman sang nagligad nga tuig, no? August 2024. Okay. Ang nagapanguna nga sources sang mas manubo nga inflation sini nga Agosto 2025 kumpara sang nagligad nga bulan amo ang mga masunod nga commodity groups. Ang food and non-alcoholic beverages nga nag-record sang 0.0% inflation rate halin sa 0.3% inflation rate sang Hulyo 2025 kag may ara sang 68.8% share sa downward trend sang overall inflation sang Capiz. Kag ang personal care and miscellaneous goods and services nga nagnubo o kung naghinay, no, naman sa 0.1% from 0.5% inflation rate kag may ara sang 10.9% share sa pagnubo sang overall inflation sang probinsya, no. Sa bahay naman sang overall inflation rate sang probinsya sang Capiz sa bulan sang Agosto 2025, ang nagapanguna nga contributor amo ang housing, water, electricity and other fuels nga may ara sang negative 1.4% inflation kag 82.4% share. Ang may pinakadako nga contribution sa inflation sa ini nga commodity group amo ang electricity o kon kuryente nga nagtaas sa negative 5.2% inflation rate kumpara sa negative 7.6% inflation rate sang Hulyo 2024. Kag, of course, no, ang gas or ang LPG nga nag-record sa madasig nga pagnubo sang presyo with negative 4.8% kumpara sa negative 1.7% inflation rate sang nagligad nga bulan. Ang masunod nga commodity group nga may pinakamadako nga contribution
Sa overall inflation sang copies, amo ang transport nga nag-record sang negative 2.2% inflation kag 64.8% share. Ang nagapanguna nga nag-contribute sa pagtaas sini nga commodity group amo ang fuels no and lubricants pareho sang diesel kag gasoline nga nagtaas sa negative 9.0% inflation kumpara sa negative 12.6% inflation rate sang July 2025. Okay? Out of the 12 commodity groups nga ara sa market basket sang probinsya, anom ang nag-record sang mas mahinay nga pagtaas sang inflation no sa bulan sang Agosto 2025. Amo ini ang mga masunod no food and non-alcoholic beverages nga nag-record sang 0.0% inflation humalin sa 0.3% inflation rate sa bulan sang Hulyo 2025. Alcoholic beverages and tobacco nga may ara sang 1.8% inflation kumpara sa 1.9% inflation rate. And third, ang clothing and footwear with 1.0% inflation rate from 1.5% inflation rate. Health with 0.2% inflation from 0.3% inflation rate. Recreation, sports and culture with 0.2% halin sa 0.5% inflation. And lastly, ang personal care and miscellaneous goods and services nga may ara naman sang 0.1% inflation rate kumpara sa 0.5% inflation rate sang Hulyo 2025. Next slide. Kaparihuman sang nag-record sang pagnubo sa presyo sini nga August, ang furnishings, household equipment, and routine household maintenance nga may negative 0.1% inflation rate halin sa positive ukon mas mataas nga inflation sang July 2025. Next slide. Mas mahina nga pagnubo naman sa presyo ang na-record sa masunod nga mga commodity groups sang August 2025. Isa dira ang housing, water, electricity, gas, and other fuels with negative 1.4% inflation from negative 1.5% inflation rate, kag transport no nga may ara sang negative 2.2% inflation rate from negative 3.5% inflation rate last July 2025. Samtang nagapabili naman nga wala sang paghulag sa presyo sini nga bulan sang Agosto ang ini nga mga commodity group. Information and communication with 0.0% inflation, education services with 2.5% inflation, kag restaurants and accommodation services nga may ara man sang 0.0% inflation rate. Next, makadto naman kita sa inflation rates for food groups lang. No? Out of the 11 food groups, 3 ang nagpakita sang mas mahinay nga pagtaas ang presyo sa bulan sang Agosto. Amo ini sila ang meat and other parts of slaughtered land animals nga may 1.4% inflation rate. Oils and fats nga may 9.8% inflation rate, kag vegetables, tubers, etc. nga may 3.3% inflation rate. Mas madasig nga pagnubo sa presyo naman ang na-record sining August 2025 sa mga masunod nga food groups. No, rice with negative 4.4% inflation rate and fruits and nuts with negative 4.0% inflation rate. Samtang ang mga masunod nga food groups naman ang nag-record sang mas mataas nga inflation sang August 2025. No, first, ang corn with 0.3% inflation, flour, bread, etc. with 2.5% inflation, and milk, other dairy products, and eggs with 2.4% inflation rate. Ang fish and other seafoods naman nag-record sang mas mataas nga presyo sang August 2025 sa 0.3% inflation rate halin sa mas manubo nga negative 0.1% inflation rate sang July 2025.
Nagapabili naman nga constant o kung wala sang paghulag sa inflation rates sang sugar, confectionery and desserts, kag ready-made food and other food products not elsewhere classified with 0.8% and 0.1% inflation rates respectively. Ang Consumer Price Index o kon CPI for all items sa probinsya sang Capiz for the month of August 2025 is at 130.2. This means nga currently no ang kapareho nga basket of goods and services nga nagabalor sang 100 pesos sang tuig 2018 may ara na sang balor nga 130.2 pesos o kung nagtaas sang 30.2% subong. Amo naman ini ang Consumer Price Index sa mga mayor nga commodity groups. No, so ang alcoholic beverages and tobacco 171.8, financial services 146.0, transport 122.5, food and non-alcoholic beverages 137.1, housing, water, electricity, gas and other fuels 127.6, information and communication 101.4, health 129.5, restaurants and accommodation 116.4, education 136.3, clothing and footwear 118.2, personal care and miscellaneous goods and services 118.4, furnishings, household equipment and routine household maintenance 118.8, and recreation, sport and culture at 111.5. Okay? Ang purchasing power of peso naman sang probinsya sang Capiz nagapabilin sa 77 centavos no sa bulan sang Agosto 2025. Ang PPP o kung purchasing power of peso naga-indicate nga samtang nagataas ang presyo sa mga balaklon, we need to spend more money to buy the same quantity of goods and services. So amo ini ang ginapakita sa inyo, amo ina ang comparison sang year-on-year inflation rates sang bugos nga pungsod no Pilipinas, Region 6 o kung Western Visayas kag ang probinsya sang Capiz humalin Agosto 2024 hasta Agosto 2025. No, so ang green amo na ang Capiz. Based sa graph makita naton nga nag-peak ang inflation sining tatlo ka mga areas sang August 2024 sa diin ang kabilugan nga inflation sang pungsod ara sa 3.3%, 5.0% naman sa Region 6 kag 4.3% sa Capiz. Meanwhile, this August 2025, the Philippines recorded a positive inflation rate at 1.5%, samtang pareho naman nga ara sa negative 0.3% inflation rate ang Region 6 kag Capiz. Among the 5 provinces and 1 HUC in Western Visayas, ang Capiz ang ikatatlo nga may pinakamanubo nga inflation rate sini nga bulan sang Agosto 2025 na masunod sa Antique kag Aklan with negative 3.2% kag negative 1.4% respectively. Ang probinsya sang Guimaras nag-record man sang negative 0.2% inflation rate, samtang ang probinsya sang Iloilo may ara naman sang 0.2% inflation rate kag Iloilo City nga may pinakamataas nga inflation sa bugos nga rehiyon with 1.7% inflation rate. Okay? So the monthly inflation results are accessible to the public sa website sang Philippine Statistics Authority through this link and the QR code nga naka-flash sa inyong screen. No? So this ends my presentation on August 2025 inflation, CPI, and purchasing power of peso for the province of Capiz. No? Madamo nga salamat sa inyo tanan.
Okay, so thank you man Miss Rose no. And kung nakita ta dira no, ang Capiz is ara na siya sa negative 0.3% nga inflation rate. Kag pangatlo kita sa may pinakamanubo nga inflation rate diri sa Western Visayas. So just to wrap up lang aton nga sininga first part sa sininga kapihan no, Miss Kimberly, sa bahin sang provincial government, paano magamit sang provincial government ang data halin sa PSA agad mas maayo ang pagdumala kag serbisyo sa mga pumuluyo? Thank you, ma'am, for that question. So, mabalik kita no sa ginatawag nga applications ng statistics. Kumbaga, magamit ang statistics ngayon sa pag-ubra sang plano, basically, pag-ubra sang plano, pag-update sa mga programs and projects. At the same time, ma-monitor kung hindi nga programa bala applicable pa or hindi na. Kag kumbaga, for example, ma-relate kita sa SDG kay amo na ang anchor ang aton nga tema subong no. Excuse me. Sa goal number 1 palang daan, by 2030, we need to end all forms of poverty everywhere. So, dira ginalantaw ang data sa poverty incidence. So, dira pa lang makita na naton nga ang data, gamiton, ginaton siya nga, kumbaga, basihan para mag-ubra kita sa ngaton nga mga decisions. Okay, thank you so much, Ma'am Kimberly, no? And kay Miss Ana naman, kagina, Ma'am, na-discuss naton ang National Statistics Month. So, ano ang mga programa kag aktibidad nga ginpatigayon or igapatigayon pa diri sa Capiz bilang kabahin sa National Statistics Month celebration? Okay, so may ara kita mga activities no for this October, and of course this is in partnership sa aton nga provincial government, sa support gid ni Governor Ferdinand Castro, and also sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, and of course through the effort also of the Provincial Planning and Development Office. So ang aton nga mga activities, we have the hanging of streamers. So actually nakita nato may mga streamers ng iba no in support for the National Statistics Month celebration. So ang maka-display sila sang streamers in front ng ilang office sa facades, and ang aton sini mga target is ang government offices, the schools, and LGUs. Also, we have, of course, we are very thankful sa PIA. Isa ni sa aton activity ang interview para ma-relay na ito na ma-disseminate ang mga activities for the National Statistics Month. Also, on October 8, may ara kita sang opening of National Statistics Month and statistical exhibit display. So, various agencies no ang maga-participate sini. And sa October 8, sa City Mall, sa Arnaldo Boulevard, 9 a.m. So, dito ang aton nga opening and statistical exhibit display. Sa October 10 naman, may aras ang Provincial Junior High School Statistics Quiz. So, this will be held sa Hall of Governors sa Capiz Provincial Capital. October 10, that's 1:30 p.m. So ang aton diri nga mga participants will come from Capiz Division, Department of Education, and the Rojas City Division. Also, we have ang aton nga Philippine Statistics Quiz for college and universities sa MVW Hotel and Restaurant sa October 24. By the way, dito kay nagali sa high school, no, sa previous, ang magadaog dito sa aton nga Provincial Junior High School and Statistics Quiz will compete sa regional. So, ang regional naton is October 16 sa Iloilo. So, kung may ara sa high school, may ara magita college. Ang sa college naman, sa October 24 ang aton nga provincial elimination, and then sa November 6 kung sino man di ang magdaog will also compete for the regional sa Iloilo man na siya. And then we have tree planting activity sa October 28. Wala pa na to be arranged pa nato na ang location no in coordination of course with TNR. Maga-spearhead. And then also we have Zumba activity. Kadungan inisang before kita mag tree planting activity, may short Zumba para sa tanan on October 28 also. And then may ara kita online contest
Online submission lang ini siya. We have the PSC logo making contest for high school and college or university students. So, ang deadline of submission will be before October 20. So, ang ining mga mechanics for this contest will be posted sa aton nga Facebook page, sa amon Facebook page, sa Philippine Statistics Authority, CAPI. So, for those who are interested to join, kindly visit the page na lang. Also, we have the photography contest for high school and college or university students. And then, online submission man ini siya, no? And then, may isa pagid kita ka online man nga contest, which is the e-poster making contest for junior and senior high school students. And then, of course, ang aton nga Data Dissemination Forum, closing and awarding ceremony sa National Statistics Month. Ini siya i-conduct or i-held sa Bangko Sentral ng Pilipinas Rojas Branch sa October 30, 8 a.m. So, amo na siyang mga activities natin for National Statistics Month celebration. Okay, so at least no, subong mas may idea na kita kung ano pag-obrahon natin sa October in celebration of the National Statistics Month. And of course, maara ba na sa inyong Facebook page, ma'am, nga kung gusto nila i-revisit or i-check kung ano ang mga dates or kung sa diin ang mga i-conduct ang mga activities. Yes, ma'am, this will be available also mga activities sa aton nga official page. Okay. So, and finally, no, Miss Rose, paano ginabuligan sang selebrasyon sang National Statistics Month nga mapaabot sa publiko ang importansya sang statistics? Through the activities conducted no sa National Statistics Month, ma-appreciate sang aton nga mga pumuluyo kung ano gid ka importante ang statistics sa aton nga kabuhi no sa hambal gani kagina ni Ana halos tanan naton nga mga decisions no sa aton kabuhi nagagamit kita sang statistics no even ang mga doctors no mga scientists ang mga weather forecasters no gagamit sila sang statistics to make decisions no nga may basis hindi lang nga basta-basta nga gintangla lang nila sa langit. No, so amo ina ka importante ang ang statistics nga amo na ang reason nga naga-celebrate kita sang National Statistics Month no para mapalawak gid no ma-appreciate sang public kung ano ka importante ang statistics. Okay, so thank you so much to our guests. Again, statistics is not just about numbers. It is about people, progress, and the future we are building together. So that's it for this part, everyone. Before we move on to the question from our viewers, we will have a short break.
are back. A gentle reminder lang to our media friends to kindly state your name and the media entity that you're affiliated with. So for the first question, let's have from... Good afternoon, ma'am, sa inyo tanan. DJ Melody from Capridem. Akong question para kay Ma'am Rose, no? Ano ang aton nga schedule sang price collection? Kag paano to ni ginakolekta sang PSA ang presyo nga mga balaklon bala diri sa Capiz? Thank you so much no, for that question. Actually, kadamo sa aton nga schedule no, sang price collection. First, may ara kita nga schedule for petroleum products nga ginakandak naton ina every Tuesday of the month no, sa tanan ina nga outlets. And then, ang every Tuesday naman of the month sa outlet 1 and 2 sa Rojas City ina. No, so sa Gwa, may ara kami 4 ka outlet. And then sa Rojas City, 2. Ang sa Rojas City nga 2 ka outlet, every Tuesday gina iya of the month, gina survey, ginakuan ginamon sang prices sang fuel. While ang sagwa, ang sa mga municipalities, once a month lang na siya, every first Tuesday of the month. While ang sa CPI, ang bilog na gid nga market basket, no, ang sa first phase ginakandak ina namon siya sa first 5 days of the month no sa tanan ina nga outlet, and then diri sa outlet sa Rojas City ang 2 ka outlet may ara na siya nga second phase no ginakandak ina every 15th to 17th day of the month no, may schedule gid ina siya no, so dapat amon ang mga time nagagwa ginang amon nga data collectors. And for the information gali of everyone, may ara kita anong ka ka outlet. Ang first naton nga outlet is ang Rojas City, no? 2 gali ka Rojas City, and then ang third nga outlet is President Rojas. Ang fourth nga outlet is Sigma. Fifth outlet ang Mambusaw, ang ang ika-sixth is ang Dao. Amo na sila ang aton nga kwan. And ano man ina ang aton nga data collectors. No, gina-field na naton sila every month. Thank you, ma'am. Okay, thank you. For the next question. Good afternoon. My question is to Ms. Kimberly. Medyo, shall I say, amazed or very hopeful ako sa imong ginambal nga by 2030, the poverty will be eradicated here in Capiz. Do you have some programs about how to do it? Kung paano ma-eradicate ang poverty? That's the global framework dabi ma'am sa SDG. By 2030 ma-attain naton ina ang mga goals. So sa province nga level, I'm sure there's a lot of progress and projects nga lunsad ang provincial government. I think isa sa mga programa there is the AICS, Aid in AX, no? So, as well as my partnership ang DOLE nga what do you call this? My government internship for students or GIP, no? So, isa man ina ang makabulig sa mga students. And then, as far as I could remember, the Office of the Provincial Government, Provincial Agriculture's Office is implementing the crop insurance project nga kundiin kun maapektuhan sang calamity ang mga farmers, kumbaga may insurance, may ginahatag sa ila. So, mina sa akon nga and ma'am mina ang akon nga daw madumduman nga mga major projects diri sa province of Capiz. And actually, Tita Dolly, no, to add lang, actually ang AX or ang assistance to individuals in crisis situation is iya na sang Department of Social Welfare and Development kay ginapaagi man sa aton nga PSWDO. So it's more of dole out again. I would like to know if we have some livelihood or programs nga ma-uplift gid bala ang kabuhian sa Capiz noon.
Actually, ang gin-discuss man kay gina ni Ma'am no sa may mga programs man with other nga mga departments sang Capital Provincial Government amo to kagina ang PSWDO, ang OPA is may ara man silang mga programs and services para man sa mga of course sa mga marginalized sectors man sa ating probinsya. Ma'am, may i-add ka pa? Okay, sige. So for the next question, let's have from Brigada. Hello ma'am, good afternoon. Siguro si Ma'am Rosie ang makasabat sini. Ma'am, nakita man namon sa inyong data nga nagdubo gyud ma'am no, nagdubo siya ang aton inflation diri sa Capiz. For the next ma'am nga kwan, for the months or years, matchag niyo ma'am future ma'am ano mga trend sang inflation diri sa aton for the next may ara ka mga kwan. Actually, wala kami naga-forecast. No? Ang naga-forecast ang Bangko Sentral. No? Naga-forecast na sila sang inflation, no? Possible inflation. So, ang ilan ang pag-forecast daw may range na. No? Pero ang PSA, wala. Wala kami naga-forecast. Kay naga-depend lang gid kami sang, sang data nga amon mag-gather. So sa ato negative gid man silingon na sina naglubo gid ang presyo no sang sang balaklon sa aton. Sige. Sa kay Ma'am Kwan naman sa provincial government ma'am. Thank you ma'am. No, ma'am ano advice naton sa part sang provincial government kay nagdubo man ang presyo pero way man naton ginakuan nga basi no nga magtaas. Ano advice naton ma'am sa mga negosyante kag sa mga pumuluyo diri sa Capiz sa part sang provincial government? Or anyone yung makasabat sa kwan ko. Advice ma'am if in case nga magbalik magsaka inflation diri sa Capiz, anong ma-advise ano mga mahatag nato nga advice nila? Sa mga pumuluyo. Oh ma'am. So siguro mangin wise spender, no, ng bakal sang kinahanglan, no, the usual magid nato nga ginahimo, no, kun nang medyo gipit gid, di ba ginabakal lang naton ang kinahanglan lagid for the period, no, so amo gid man ina hindi magpataka lang, pagpataka ng pamakal, no, kay kung kisagid man damo kag nga daan makita nga mga manami gakalipat kag man tuod sa imong nga budget. Pero kung mas di ka sa imong nga budget, hindi ka man guro na mabudlayan, no? And also, i-add ta lang, kay di ba ang pagpanubo man sang presyo is hindi man lang naiya sa provincial government and sa PSA. It's an interagency man sa mga government agencies. Isa dira is ang Department of Trade and Industry nga nag-regulate man sa mga presyo naton, which we will celebrate man next month ang Consumer Welfare Month. Kag isa pagid kay nagnubo gid abi sa aton ang rice, no, kay nanotice yo gay mangguro nagbarato gid ang bugas, no. So kay balaan nyo naman aguro nga ang bugas siya pinakadako gina siya. To amo na siya may pinakadako nga share, no, sa aton nga inflation permi, no, kay gina-prioritize gid sang tawo, especially ang pigado gid, no, nga gina-prioritize gid nila yang salbaron gid permi ang pagbakal sang bugas amo na. Okay, so let's have another question sa aton pinakagwapa nga lola. Good morning sa tanan. This is your Lola. Ma'am, gusto ko lang, I would like to, and this is in addition with Dali Buday's question about how statistics can end poverty. Kay this statistics, I think, has been, any agency has been here for years. And then we're not talking about poverty that time, only this time that we're talking about poverty. How can we, kay kagaina, naghambal ka nga, that was the global forecast, so that is not ours. So are we just babbling things? Kay because kay pamatyagan ko this time, this is not, this is not doable, considering that we have so many corrupt officials around. So how can we end poverty when they siphon our resources? Thank you, ma'am, for that question. No? So, actually, statistics necessarily mean nga siya ang ma-end sa poverty, but it would be a tool or an aid para nga maka-response kita sa poverty, not necessarily nga siya ang ma-answer. Kaya kumbaga, statistics is a number, basis, benchmarking, kumbaga. Pero, and we know nga ang poverty is multidimensional. Damo nga sektor ang kinahanglan nga
what do you call this, mag-cooperate, para ma-integrate ina siya. Kay we know that poverty is really a big issue here in the Philippines, no? So, amoy na, not necessarily nga ma-answer sa statistics, but it will be an aid or a tool para para maka-release or makapagwa kita sa mga projects and programs nga somehow makabulig sa aton nga mga pumuluyo. And are we aware, ma'am, nga ang aton mga public officials who administers our resources knows these things, that it can help them, it can be a tool for them? May ara kita sang organization with all agencies, like sa DSWD, kay I'm sure, I know AX is not really as, what you call that? It cannot solve problems. It's just a financial assistance. So those are these agencies knew that they can use this tool to end poverty. So we're talking of local, no? Hindi na kita magano sa global thing. So sa local lang kita yan, ma'am. May I answer, ma'am? Yes, ma'am. Siguro sa mga LGUs naton, they are aware no nga ano ang uses sang data, no, sang statistics. Amo to kagina ikuan ko lang ang hambal ni Miss Kim nga ang statistics hindi siya sang sabat, no, nga makakuan gid makabat sang poverty. Guide lang gid siya, no? If they want gid siya, gusto nila evidence-based nga policy, magamit gid nila ya ang data, no? So, They want. amo lang gid na iya ang kuano ang mahimo sang data. No, it's there, no? So, depende kung gamiton. Thank you, ma'am. Di na ko magdugang kay one question lang kuno gain na. Kag i-add ko na lang pagid Lola, no? As what Ma'am Rose kagina said, may ara sang September 18 may ara nga turnover sang CBMS data sa aton nga mga LGUs. Kag ato dito ang CGov, of course, Governor Ferdinand Castro, together with other local chief executives sang CAPIs. Okay, so for next question. Hello, good afternoon. Grace Santillano from Radyo Maragtas, radio station of the provincial government. So question ko is for the PSA, Ma'am Rose. Ano ang mga price movements sang meat and vegetable products naton diri sa probinsya sang Capiz subong nga bulan sang Agosto as far as notice ko amo ni ang food groups nga lower inflation gid nga may ara lang sang 1.4 and 9.8 and 3.3 sa base dira sa aton utanon kag karne nga daw. That's my question. Oh, thank you, ma'am, no? Actually ang ang nubo gid actually ang nag-contribute gid sa downtrend no sang inflation is ang food and non-alcoholic beverages, in which nga ara man dira no ang meat, no. So sa base sa aton nga data ang beef no medyo nagtaas siya, no, medyo dasig ang taas niya, no, kay from 3.9 sang July nag 4.4 siya sang August. Pero ang pork, no, meat of pigs, nagnubo gid siya, no, nagnubo gid siya kay from 1% nag-negative 1.1% siya. No, so amo gid na siguro ang pinakadako gid no sa meat, ang sa pork gid nga part. Ang sa poultry naman nagtaas. No, so ang pork lang gid ang nagnubo. So thank you, ma'am. May ari pa gali ang sa edible offer. Okay naman. Amo na to, ma'am, ang sa meat nga part. Ang sa utanon tayo, ma'am. Sa utanon pa gali. Ang sa utanon naton actually naghinay. No, nagtaas siya actually, pero mahinay lang iya nga pagtaas. No, kay sang July 2025 4.3 siya, pero sang August 3.3. No, so nagtaas gid man siya, pero mahinay lang gid. No? Okay, ma'am. Thank you so much. Okay, so let's have another online question na lang, Danay. And then, last question na lang kita from the media. So, ma'am, ano ko na ang pinaka-focus, Miss Ana, pinaka-focus ng NSM for 2025?
Okay, so ang aton nga NSM, ika-36 siya no, nga celebration naton. Of course, ang focus naton is based sa aton nga theme, which is accelerating the Sustainable Development Goals or SDG pace of progress, mobilizing data for all. So, amo na ganihang bagina ni Ms. Kim na may ara sang 17 ka global goals ano, adopted by the United Nations. So, isa dara ang no poverty, zero hunger, gender equality, kag iban pa. So, ang aton nga goal man sa National Statistics Month, so for us to monitor ang ini nga mga sustainable development goals, kinahanglan naton ang statistics. So, in producing statistics, kinahanglan naton ang partnership sa aton nga private sectors, academe, and the general public. And it's because sila ang masupply sang information through surveys and census, no? And so that's why may National Statistics Months kita. Kay kinahanglan naton mapalambot sa general public kung ano ka importante ang statistics. And of course to encourage them no nga ang ilang nga cooperation nga may ang goal naton gani is reliable or ma-improve naton ang statistical system sa pungsod. And how about, ma'am, sa data presentation sa culminating activity? Ano ang maging highlight nga statistical data? I think ang the best to answer siguro is Ma'am Rose kung ano ang mga data nga i-present naton for the Data Dissemination Forum. Thank you, Anne. Actually, we are planning to present no sang inflation pa man gihapon no kay because ang amon nga venue is ang BSP, and we know for a fact nga ang BSP is very interested in inflation. So amon nga isang i-present, and maybe maka-add kami sang other information no kung available na. Hindi pa namon ma-divulge today no kay hindi pa sang ready. So for now amo pa lang na no ang amon nga sure nga i-present sa part sang PSA no kay I was informed nga may ara man nga presentation ang BSP no. So sa amon ang sure pa lang is the report on inflation. And Ms. Pia, i-take ko lang ng opportunity no, to inform ang aton nga media, of course, no, kay we are planning to conduct report on inflation, no, pero online, no, via Facebook Live, no, so ma-invite kayo kami sa inyo, no, kay pwede ka mo maka-ask ng questions online. Okay, so let's have last question from our Okay, last media. question. I observed na damo kita sa mga contest for this 36 National Statistics Month activities. Ang mga photo contest natin, is there prizes in store for that? Yes, ma'am, may ara kitang prizes for our online contest. Miski ng aton nga statistical exhibit, may ara man kita mga prizes. And of course, we're very thankful kay ang mga prizes natin is magahalin, of course, sa aton nga provincial government. So, thankful kami sa support sang provincial government ni Gov na mahatagan kita sang budget for the prizes as well. Okay, so I think there are no more questions from our media. So to end na mga ma'am, can we have a parting statement na lang for our viewers? Thank you once again, no, Philippine Information Agency, no, sa kay Sir Alex, no, kay Ms. Pia, and pareho ba kagina, no, I'll take this opportunity, kinalipat ako kagina, no, pag-inform, no, sa inyo tanan, we are very proud nga one of our LGU was awarded, no, sa recently concluded CBMS Regional Data Fest, no, ang Kwartero, third place sila, no, sa Gawad Galing Lokal. And tomorrow, they will go to Manila, no, sa the Manila Hotel, for the awarding naman no, sa national. We don't know no kung nadala sila, but they are part of the delegates no nga recognize ang ilang effort no sa paggamit ng CBMS data. So once again no, thank you sa PIA for this opportunity no nga always gid gina-accommodate ang PSA no kun damo lang gid kami nga free nga time kado kadamo gid sa amon nga statistics no nami gid tani nga
permi kami maka-guest dire. But anyways, kung available kami, pwede kayo mo ka-contact sa amon, no? Kay amo na ang thrust, isa ka thrust sa PSA is to inform, no, sa public kung ano ang mga data nga na-gather kag na ang ara na ang result, no? So amo ina rest assured nga ang PSA copies will be disseminating data, no, constantly para ma-inform kamo kung ano na ang progress, no. And sa October 7 gali may ara kita ano ni gani Provincial Product Account Data Dissemination Forum, no, dito kita sa El Circulo, no? So October 7 na ina. So morning, and i-invite pa gid namon liwat ang media, no, for that. And anyways, every year gina-invite gid namon kamo, no? So with that, thank you very much. Okay, thank you, Miss Anna. Okay, again, thank you so much sa PIA and sa aton mga media partners nga rin di subong. And kung may ara ka mo mga questions regarding sa National Statistics Month celebration, so pwede gid nyo mapamangkot sa amon. Kung gin-encourage man nato, no, ang mga students nga mag-join gid sa aton nga mga activities, especially sa mga online contest naton, nga magkadtuman sila sa exhibit para ma-appreciate nila ang importance man sang statistics, as well as pwede nila ma-visit ang aton nga page, Philippine Statistics Authority copies for additional information regarding National Statistics Month celebration activities. Thank you so much. Miss Kim? So thank you for accommodating us, no, sa aton mga media partners and sa PIA, of course. Thank you so much. And siguro ang mahambal ko lang, this may sound cliche, but statistics really is not about numbers, but it could tell a story and it could aid in decision making for good governance. That's what all. Thank you. Okay, so thank you so much to our guests for sharing your valuable insights to our viewers and for joining us in this informative discussion. Salamat sa ating mga media friends nga ari diri subong nga permi nagasuporta sa aton PIA Kapihan. Also, thank you man sa aton partners, ang PhilVision Incorporated for technical, sa Capiz Association of Government Public Information Officers, sa CONCAGPIO, kag ang Capiz Provincial Government Communications Group nga kapartner natin with the PhilVision Incorporated sa aton online broadcast via PIA Capiz, Capiz Provincial Government Communications Group, kag PhilVision Incorporated Facebook pages. Special thanks man sa aton PIA Region 6 Regional Head, Ma'am Cheryl B. Amor, and ARH Miss Iser Andosa, kag sa aton isa pagiko-partner ang West Fardel Connect Community Channel nga nag-air man sa aton PIA Kapihan episodes. Sa gihapon, salamat sa inyong suporta kag sa pagsalig sa amon bilang boses kag sa pagpaathag sa mga impormasyon para sa tanan. Please do like and share this video, kag also please do follow those pages ang PIA Capiz, Capiz Provincial Government Communications Group, kag PhilVision Incorporated para mas maging updated kamo sa mga karatabo sa ating nga probinsya. As we end our discussion, let us remember that statistics are more than just numbers. They are stories of people, communities, and progress. So they guide our leaders in making informed decisions and help us understand the challenges we face and show us the opportunities to build a better future. This has been your PIA Kapihan, bringing you stories and conversations that matter. Again, sa ngalan sang PIA Capiz Information Center with our Government InfoSend Coordinator, Sir Alex Lumaque, this is Pilary B. Francisco. Until next time, stay informed, stay engaged, and take care, Kapisnons.